million Filipinos by the year 2030. Tayo po ay nag-iimbita ng mga pamilya na bigyang pansin, umupo at pag-aralan. Paano ko ba matututunan na maisaayos ang aking tamang paghawak ng pera? Hindi lang po ito para sa akin o sa aking pamilya, kundi para sa bawat isang Pilipino. Ano po? Para sa bawat isang pamilya, para maiayos natin ang ating buhay pinansyal. Ano nga ba yung 6 steps to financial independence? Hindi pala tayo tatalon. Ano po? Hindi tayo tatalon mula number 1 patungo sa number 6 agad. Kailangan palang maintindihan natin ang level according sa priority para maisip nating tama ba yung aking ginagawa. Kaya pala ako nananatiling mahirap o kaya pala ako'y baon na baon sa utang kasi ako pala ay patalon-talon sa mga steps na yon. Ano po yung basic? Siyempre maiisip natin, lahat tungkol sa pera ay nakasalalay sa paano ba yung pagpasok at paglabas ng ating income. Diga po, kahit anuman ang ating sinisave, ginagastos, ay nakasalalay sa pumapasok at lumalabas na pera sa ating bulsa o sa ating pang-araw-araw o sa pangbuwan or kung anuman cash flow. Ano po, kapag hindi sapat ang ating income, hindi nangangahulugang tayo ay malulungkot at magpapakalugmok, kundi there is a call. May panawagan na mag-isip, dagdagan kung papaano ang paraan na magkakaroon tayo ng extra income bilang pandagdag sa ating active income. Ano po? Find an extra source of income aside from your current sweldo or income. Kailangan na pala yun. Dati po kasi okay pa kahit isa lang ang source of income. 'Di ba po marami nga nagpapatunay o nagsasabi sa karanasan at saka sa mga istorya, pag ang isa sa family mo ay nasa abroad, mayaman ka. Noon po yun. Ngayon po ay hindi na tayo sigurado. Kasi po kahit nasa abroad, hindi tayo sigurado na ito ay makakasapat, ang kanyang padala ay makakasapat sa entire expenses ng pamilya. Kaya napakahalaga palang bigyan natin ng pansin bago pa man natin maintindihan kung paano natin aayusin ang ating finances. Napakahalaga pala na ang bottom, pinakailalim nito o ang pinakasimula na pag-uugatan ng lahat ng desisyon at direksyon ay ang cash flow. Magkano, paano at magkano ang pumapasok at lumalabas na pera sa aking bulsa. Ano po? Ang second na step ay ang pagkakaroon ng healthcare. Kaya pala, napakalaki ng percentage ng hindi nakakarating na sa ospital o hindi na nakakatanggap ng medical treatment kasi syempre, wala nang pampa-check up. Ano ba ang uunahin mo? Bigas o pagpapa-ospital? 'Di ba po? Kapag ang mga ama o nag-abroad, dito sa Qatar, tayo po ay halagang for real lang ay nakaka-avail ng basic medical benefits. Sa pamamagitan ng ating Hamad card, may access tayo sa primary healthcare o kaya kahit sa secondary healthcare, kahit sa tertiary healthcare dito, may access tayo. Pero pag tayo ay nasa Pilipinas, medyo pahirapan. Ang desisyon ng isang ama, sasabihin nila, ay wag na akong ipa-check up, ibili na lamang natin ang ulam. Uunahin ang anak o uunahin ang pamilya. Sa pagpaplano po pala ng ating pera, ay kailangan nating i-consider ang long-term nating sitwasyon at napakahalaga na tayo ay may healthcare. Short-term at long-term. Yung short-term, alam natin na yan ay nai-enjoy natin kapag tayo ay empleyado pa. Yung long-term, kinukuha natin yan habang tayo ay may income, pero hindi natin gagamitin habang tayo ay nagtratrabaho pa o malakas pa o hindi pa nagkakasakit. Diga po, napakaganda. Ang short-term, ibinibigay sa atin na benefit habang tayo ay nagtatrabaho kahit sa Pilipinas man o overseas. Tapos ang long term, kinukuha natin para sa ating tatandang sarili habang tayo ay may income. Pero hindi natin
gagamitin agad. Di ba po? So, napakaganda pala niyan. Ang pangatlong step ay yung life protection. Marami po sa ating mga kababayan ang magsasabi ng, ay, Mean, hindi ko na yan kailangan kasi meron naman akong insurance o meron akong protection. Pero yun bang ating protection ay enough? Ilan po kaya ang percentage ng mga OFW, mga ama ng tahanan o mga breadwinner na wala man lang kahit magkano na protection para sa kanilang sarili? Meron nga po akong nakausap, ang sabi niya, ang tanging Diyos lamang ang kanyang proteksyon. Tama naman po yun at hindi natin kayang questionin iyon. Pero ilan ang bibig o ilang tao ang umaasa sa iyong monthly na padala? Sa isang income mo sa abroad, ilang tao ang nakadepende dyan? Diga po, in the event na mamatay ka anytime, ano ang mangyayari sa kanila? Sino ang magbibigay sa kanila ng supply o ng pinapadala mo na income? Diga po, ang income protection, bagamat ito'y in a form of money kasi ikaw'y magbabayad o ikaw'y kukuha ng policy bilang protection mo sa iyong income, ito po ay magsisilbing instant money para makapagsimula ang ating pamilya kung ano man ang mangyari sa iyo sa mga hindi inaasahang panahon. Madalas, kinakatakutan natin ang usapin ng insurance or life protection, pero kung iisipin natin at bibigyan natin ng daan ang kahalagahan nito, ito po ay pinaka-support para ang pamilyang umaasa sa current income natin ay hindi maghirap. Lalo na kung ikaw ay may mga monthly talaga na sa iyo nakadepende ang binibigay. Kunwari, tuition. Makakapag-aral ba ng patuloy ang iyong anak kapag hindi ka nagpadala kasi namatay ka? Naaksidente ka, namatay ka, saan sila kukuha ng monthly? Ay ikaw lang ang inaasahan ng buong pamilya. Di po? Kaya pag-isipan natin, mahalaga ba ito? O kailangan ko ba ito? Bakit kailangan ko? Kailangan po. Kaya pala, yung mga ibang tao na financially educated, nakakuha ng proteksyon, kung ano mang mangyari sa kanila, sinigurado nila na ang pamilya nila ay hindi babagsak sa kasadlakan ng kahirapan kasi may nakasupport, may nakaprotect, may magbibigay sa kanila ng sustento na makabangon, makapagsimulang muli. Di po, napaka-practical, napaka-straightforward at napakalinaw. Ano po? So una, cash flow, tapos healthcare, tapos life protection. Ano naman yung pang-apat? Yung debt management. Siyempre po ito ay very personal. Depende sa iyo kung gaano karami ang iyong utang. Kung ikaw may credit card o kung wala. Pero siyempre, utang ng pamilya dahil ikaw ang provider, sa iyo inaasa. Diga po. So, paano tayo makakalampas sa utang? So, ang isa palang paraan dito sa pagmamanage ng utang ay babawasan yung mga liabilities, mga pinagkakagastusan na hindi naman nagbabalik ng pera sa ating bulsa o hindi nakakadagdag. Ano po? Alam natin yan na napakarami tayo niyan. So, i-check natin, i-check ulit natin, ito bang aking binili ay gastos lang, luho lang, o ito ba ay importante para makabawas sa aking distribution ng aking pera sa isang buwan. Diga po. Kung ito ay hindi naman talaga nakakadagdag, nakabibigat pa, so baka pwedeng bawasan ko ito o hindi ko na ito bilhin. Ganon din po sa ating family. Ano po? Kasi syempre ang ating pamilya, ang iniisip ano pa rin yung pang nung araw na pag may nasa abroad, hihingin mo lahat. Walang patid ang paghingi. Akala lagi nila ay ATM ang mga nasa abroad. Now, pwede nang gumastos kasi ang anak ay nasa abroad, ang tatay ay nasa abroad, ang kapatid ay nasa abroad. Ang buhay po dito, tayong mga na OFW ang isang totoong magkakaroon ng testimony, makakapag-share ng totoong istorya ng buhay na hindi madali ang buhay dito sa abroad. Di ka po? So, ganun din, ito ipanawagan sa ating malinaw para ma-manage natin ang ating utang,
mabawasan ito at tayo ay makahinga at hindi bumigat ang pasa natin sa balikat, babawasan natin ang ating liability. Kung ikaw lang ang nakakaintindi financially, ikaw po ang responsible na magturo sa iyong pamilya. Hikayatin ang pamilya na maintindihan. Ganito ito. O lahat ba ng iyong mga anak o ng iyong family member na humihingi sa'yo ay nasa luho o nasa monthly expense na hindi man lang iniisip na makatulong? 'Di ba po? So, napakahalaga pala talaga ng management ng utang. Ano po, kasi personal 'yan, walang magse-settle niyan kundi tayo. Kapag iniasa man 'yan sa atin, mas mabigat. Ano po, patuloy talaga tayong malulubog sa utang. Ang ikalimang step ay yung emergency fund. Ang emergency fund po normally nilalagay natin sa bangko, pero ano ito at gaano ito kahalaga? 3 to 6 months of our salary or monthly expense. Bakit po daw gano'n? Kasi para 'pag panahon ng may emergency, ito ay proteksyon sa iba't iba nating pinaglalagyan ng pera at nang hindi na ito maibenta. Kunyari protection ito sa investment, hindi maibenta ang kalabaw, hindi maibenta ang tricycle, lupa, bahay, bukirin o kung anuman. At siyempre mabilis kapag tayo ay may opsyon kung saan tayo kukuha kasi may nakatabi, mabilis po ang ating desisyon. Mabilis nating maipapayo na okay, dalhin ito doon, ipagawa na iyan kasi urgent, emergency. Ano po, kung wala tayong emergency fund, saan tayo madalas mauuwi po tayo sa pangungutang. So, gano'n na ang naging cycle. Kaya nga po nakakalungkot mang isipin, sa aking Facebook ads, ano po, marami po ang nagtatanong, "Ma'am, puwede po bang mag-loan diyan?" Yung kultura po ng Pilipino pagdating sa pera ay nagiging, "Puwede po bang mag-loan? Bayad, utang, bayad, utang." Ito pong mga steps na ito ay makakatulong sa atin para matulungan natin ang ating sarili, ang ating mindset. Paano ba ako makakawala sa ganitong kahirapan? Makakatulong po ito, eh. Nakakapagbigay ito sa atin ng peace of mind na according sa level of priorities pala, kung meron tayo nito ay talagang makakatulog tayo ng maalwan at magaan sa dibdib. Ano po? Ano yung pang-anim? Saka pa pala yung investment. Kapag tayo ay OFW o kahit sino, basta po may trabaho, may income, kahit nasa Pilipinas, kahit ikaw ay magbabalot o kahit ikaw ay magtitinda ng barbecue sa kanto, lahat tayo involved dito. Kapag tayo ay may income o kapag tayo ay natututo ng magkaroon ng income, ang tendency tayo ay bibili na agad ng kung anumang malaking responsibilidad na involving money. Yung pala ay huli ang investment. Kung tayo ay mayroon na ng iba't iba pa mula sa 1 hanggang sa 5, pwede tayong magsimula mag-invest. Pero dahil tayo ay okay, nag-OFW, maganda ang sweldo, bibili na tayo ng iba't ibang investment na uri. May kondo, may lupa, tama naman po iyon, wala ring problema. Pero dapat palang i-consider natin na mayroon pang iba na nilagpasan natin, tumalon tayo agad dun sa investment. Ano-ano ba ang iba't ibang uri ng investment? 'Pag sinabing investment, ito po dapat ay nakatutulong sa atin over time na makapagbigay ng dagdag na income or pagtaas ng value ng ating pera. Ano po, for a particular purpose. So, siyempre, ano-ano ba ang mga dapat kong ipunin? O may mga nagtanong din sa akin, "Ma'am, may educational fund ba diyan? Meron po, puwede po ba 'yan sa retirement ko?" Ano po ang mga iba't ibang uri ng inyong investment? So, kaya po ang pinakamahalaga na ginagawa natin dito, tayo po ay nagtuturo ng ano ba yung mga fundamental financial concepts. Kailan ba tayo matututo na makita natin habang tayo ay nabubuhay, may kailangan tayong gawin tungkol sa ating pera at sa tamang paghawak ng pera. Ano po, kung ang target natin over the period of time ay makaipon ng pang-college ng ating anak, dapat pala habang matagal pa, habang bata pa ito, nagsisimula na tayo. Hindi yung kapag may inianak ay emergency, ipapangutang. Kapag may college na, ipapangutang. "Ma'am, emergency po,
pang-tuition ng anak ko. 'Di ka po, hindi pala acceptable iyon. Ibig sabihin yun pala is, simbolo na hindi tayo financially educated. Kasi 'pag sinabi nating ang pang-tuition ng anak, ang iyong retirement, at ang iba pang mga pangangailangan ay emergency. Kasi kapag nasunod natin yung 6 steps to financial independence, ay talaga namang maluwag sa dibdib. Ano po? So napakaganda. Ano ang relationship ng steps na ito sa ating complete financial plan? Bakit sinabing mahalagang maintindihan ang kahalagahan ng complete financial plan? Doon na lang tayo sa basic. Ano po? What if I die too soon? O paano pag namatay ka? Again, sinabi ko na yan kanina, sino ang mag-aalaga sa iyong pamilya na currently umaasa sa income mo? Di ka po? Life insurance. Instant money po ang tawag dyan. O yan yung income protection na magiging pera ng pamilya in the event na may mangyari sa'yo para naman hindi sila maiwan sa kalugmukan ng kahirapan. Di ka po, ang purpose naman natin kaya tayo nag-abroad para iparamdam sa kanila na sila ay ma-enjoy nila ang kanilang mga karapatang makapag-aral para sa mga anak, umalwan-alwan ang buhay ng inyong asawa kung siya man ay nagmamanage ng inyong pamilya, at syempre magkaroon ka ng makapag-adika ka ng mga basic din sa inyong pamilya o investment din, bahay, lupa, at kung ano pang hanap buhay. Pero syempre, habang tina-target natin ang ating layuning iyon, hindi naman natin maiiwasan yung uncertainties. Ano po? Yung mga bagay na hindi talaga natin gusto pero posibleng mangyari. Diga po, what if I die too soon? Magkano ang ating maiiwan sa family? Karamihan kapag hindi tayo financially educated, utang pa ang naiiwan natin. So ang tanong, ano po bang gusto nating iiwan? Utang po o kabuhayan? Diga po, napakasimple, malalim ang kahulugan ng refleksyon na ito. What if I live too long? Papaano naman kung ikaw ay hindi nagkasakit at hindi ka rin namatay? Ano pala ang dapat? Kasi 'di ba, pag tayo nag-abroad, pag uwi natin 1 month millionaire. Sige dito, sige doon. Kasi babalik naman ako sa abroad. Simula ulit. Uutang ulit, simula ulit. 'Pag tayo ay nabuhay ng matagal, ayaw na tayo dito sa abroad, ayaw na din tayo ng ating employer, paano pala ang paghahanda na dapat nating gawin? Sino ang mag-aalaga sa atin, 'di ba? Noong panahong ayos ang ating income, maraming nagme-message sa atin. Kapuri-puri tayo para sa lahat. Pero sa oras na tayo mawalan ng income tapos tumanda, kanino tayo aasa? Aasa ba tayo sa ating anak kasi pinag-aral natin? O aasa ba tayo sa mga kapatid nating may mga pamilya na rin? O aasa ba tayo sa social service, sa government, sa ayuda ng gobyerno? Magagalit tayo sa gobyerno kasi hindi natin ma-enjoy yung nai-enjoy natin sa abroad. Tapos nun tayo ay umuwi na. Di ka po, kung titingnan natin, sana pala naghanda ako. So, pag retired na tayo, saka natin tatanungin, sana pala naghanda ako dati. Di ka po, very practical, wala namang extraordinary sa tanong pero posibleng mangyari. At ito ay malinaw na panawagan, papaano mo makikita ang iyong sarili sa retirement age mo? Hindi ka na effective sa trabaho mo abroad, wala ka ng employer or tapos na ang kontrata mo, pag-uwi mo, paano? 'Di ba po? Yun lang. So, ang solusyon pala dito, investment at long-term care. Yung long-term care, yun yung pangalawang step kanina na kailangan natin kasi sa panahong tayo ay may active income, mayroong trabaho, masigasig, maganda pa ang income, hindi naman talaga tayo nagkakasakit. Pero kailan tayo nagkakasakit? Sa panahong wala na tayong income, matanda na tayo, diga po. So, ito yung tatlong major financial needs ng tao. Kailangan nating mag-ipon para tayo ay huwag maging kawawa sa susunod at mukhang kaaba-aba. Tiga po, para matuto tayo na magtrabaho ang ating pera. Yung income protection at life insurance ay napakahalaga para ito mag-protect sa ating pamilya na nakadepende sa atin. Kung ano man ang mangyari sa atin in the event of namatay tayo, na aksidente namatay tayo,
'di ba? Yung mga umaasa sa atin ay may panimula. Yung healthcare naman, may mag-iingat sa atin, may maghahatid sa atin sa health center o kaya sa ospital kung sakaling magkasakit tayo. 'Di ba po, napakaganda? So, papaano natin iko-compare ito? Tinuturo po natin dito na i-build natin, itayo natin ng maayos ang ating bahay pinansyal gaya ng pagtatayo ng ating bahay-bahay na bato. Ano po, eto pala mula sa ilalim patungo pataas. Hindi puwedeng jump into investment agad, meron kang kaunting proteksyon, baong ka sa utang, kasi 'di ba, para pala kung anumang pagsubok ng buhay, kamatayan, kalamidad, o sakit, sakuna, hindi magigiba ang ating buhay pinansyal. 'Di ka po, simple, praktikal, tama, at kailangang-kailangan natin. 'Di ka po? So, napakaganda. So, ang tanong ngayon, paano mo nakikita, gaano ka ang health status mo after or ikaw ay 60 na o sa iyong retirement? Gaano ka-stable yung iyong healthcare at ang iyong finances sa iyong 60 years o sa panahon na ika'y retired na, 'di ba po? So, lahat ito kung ano man ang gusto mong maging o mangyari sa iyong buhay pinansyal ay nakasalalay sa iyong desisyon ngayon. Dahil 'di ba nahuli na nga tayo ngayon, dapat pala 20 years back nagsimula na tayo, nung simula na nagka-income tayo. Pero dahil nga hindi tayo financially educated, nag-enjoy tayo, gumastos tayo, at tayo ay, iba ang mga priorities, ngayon pala ay tamang panahon para bigyan natin ng priority na maisaayos. Dahil hindi naman tayo single, hindi rin tayo bata. So, makikita natin na kailangan ko palang paghandaan ang aking susunod na panahon. Ano po? Paghandaan ang aking tatandang sarili. So, ngayon po, si IMG ay nagbibigay ng napakagandang pagkakataon. Pinagsama-sama na po niya ang mga partnered companies na yan. Ano po? Lahat ng financial needs natin ay narito na. May healthcare long-term, short-term, may senior care pa ito. Tapos life insurance, may kapartner na rin. Investment, may kapartner na rin. Real estate, general insurance, or non-life insurance, allied financial services. Ibig sabihin, parang SM, andyan na lahat. 'Di ka po? So, ikaw na lang ang mag-iisip, paano ko maipupundar ang aking bahay pinansyal sa susunod na 5 taon, 10 taon, 20 na taon bago ako mag-retire? Ay puwede palang simulan sa pamamagitan ng pagme-member sa IMG. Bakit? Kasi kasama na niya lahat, eh. Pinag-partner na niya. Hindi ka na mag-iisip, anong company ang tama para ako ay mag-ipon sa healthcare ko? Papaano ako kukuha ng life insurance ko kung hindi ko alam kung kanino kukuha or kung sinong agent ang kakausapin ko? 'Di ba po? So, ikaw na mismo ang nagiging financial educator o financial manager ng iyong sariling pinansyal. 'Di ba po? Napaka, simple, napaka-praktikal, at napaka-straightforward. Nagsama-sama na po sa iisang portal, nandiyan na lahat, ikaw na lang ang magma-manage. Paano mo ba yan gustong simulan? Dahan-dahan? O dahil ikaw naman ay maayos ang buhay at ikaw ay may maraming pera sa bangko, kaya mo pala yan na ayusin agad dahil nahuli ka sa healthcare? O kulang pala yung insurance mo, pwede mo ring punan. 'Di ba po? May mga pag-aaral na makakatulong sa atin na okay, ito pala ang kulang ko para ako ay maayos sa aking retirement. Ito pala ang aking kulang. So, hindi pa pala sapat yung life insurance and accidental ko. So, ito pala yung mga financial product na pwede kong paglagyan ng aking salapi para sa susunod ng retirement ko, ako ay may madudukot. 'Di ba po, kahit pala paunti-unti ay pwede kang mag-ipon at ito ay posible ding maging totoo at pwede kang magtagumpay. Kasi nga mayroon na siyang portal, meron na siyang mga partnered companies. Kaya napaka-praktikal. Kung hindi po naiintindihan ng lahat ang kahalagahan ng usaping pinansyal, hindi rin iyan maiintindihan sa pamamagitan ng 30 minutes na video o 1 oras na pag-attend ng seminar. Ang pag-aaral po sa ating finances, it takes time.
Kasi kunwari, kukuha ka ng Kaiser Healthcare bilang kapartner ni IMG sa healthcare. Hindi naman pwedeng, ay ma'am, paano po pag nawala ng work? Hindi nga ganun eh. Ang objective natin, ayusin ang ating bahay financial over the period of hanggang sa retirement ko. Hindi pwedeng kumuha ka tapos iisipin mo, kailan ko yun mawi-withdraw? Paano pag wala akong income? Di ka po, kailangan medyo i-level up natin yung ating pag-unawa. Paano ko maaayos ang aking buhay pinansyal? Ang aking bahay pinansyal, paano ko ito itayo? Sa ngayon na ako ay padre de pamilya, maraming nakadepende sa akin, the moment na may mangyari sa akin, paano sila? Ano po? So, napakaganda. So, ang sample, dahil sinabi natin kanina dito, di ba? Dito sa kabila, sinabi natin na dito sa bahay na ito, kapag nagsimula tayo sa complete financial plan, tatlo agad. Kapag tayo ay kumuha ng healthcare, tatlo na po agad. Kung tayo ay beginner investor, beginner consideration natin ay, sige nga, gusto ko pong pag-aralan yan. Para sa susunod po na mga taon, akin pong mapaghandaan yan. Okay, tatlo na po agad ang nasimulan natin kung kukuha tayo ng healthcare. Kasi yung kapartner natin sa healthcare dito na si Kaiser ay tumutukoy na agad siya sa 3-in-1 benefits. May healthcare, may life insurance or income protection at merong investment na gagalaw o lalaki sa atin na makakatulong sa ating retirement. Siyempre, yung dalawang hagdan na ito po ay very personal. Hindi yan nakadepende sa iba para magawa, kundi talagang para tayo yan. Sa atin yan nakasalalay. Kumbaga, personal effort natin at initiative iyan. Pero yung pag-aaral, paano ko ba mababawasan ang utang ko? Paano ko madadagdagan ang income ko? Yun po ay another na pag-aaral. Hindi pwedeng isang oras na video tapos na. Ano po? So, napakaganda. Isang product na kinuha ni IMG para maturuan tayo gaano kahalaga ang pagbibuild ng personal financial foundation ay ito po. Kaiser Healthcare, meron na agad siyang healthcare, may income protection at may investment. So, naiisip na natin dito na okay, sa susunod na 5 taon, 10 taon, 20 taon bago ako mag-retire, may ganito na akong maiipon. So, alam mo kung paano ka mag-iipon, magkano ba dapat ang ipunin para sa aking susunod na ako. Diga po? Para sa aking tatandang sarili. So, napakaganda. Ang mga sample lang po niyan ay ganito, kahit ikaw ay 10 years old to 40 o ang aking mga pamangkin at ang inyong mga anak, pwede po ninyong bigyan ng mga plan. Ano po? Napakaganda kasi nagsisave ka at the same time ay meron kang healthcare, meron kang life insurance at meron kang investment. Diga po, ito po ay hindi ikinikwento sa atin para nagkaka-income ang financial educator. Higit sa lahat po, tayo po ay tinuturuan na ma-appreciate ang kahalagahan nito para makita natin sa ating sarili gaano tayo kahanda. Ano po sa mga posibilidad ng buhay. Pag 41 years old ka na at 50, hindi ka na pwedeng kumuha ng pinakamaliit na plan. Diga, ito po ay nagpapatunay na kapag tayo'y nahuling maghanda, medyo nagkakaroon ng additional cost. Ganun naman talaga. Ano po, syempre kapag 51 na tayo to 60, hindi na po tayo pwede sa K60 o kaya K45 or K50. Ang basic natin ay dito. Ang mga dapat tandaan, ano yung term insurance value or accidental insurance value ng aking kukuhain na plan bilang proteksyon ng mga family members na umaasa sa iyo. Magkano yung aking babayaran ng unti-unti? Pwede po ang basic sa inyong birthday kung talagang walang-wala. Ano po? Kasi bakit? Ang pinakamahalaga ay magkaroon ng proteksyon at ang second na pinakamahalaga, pagpatuloy ang pag-angat ng financial intelligence. Ano po? Yung i-improve natin ang ating mindset over money, handling money. Ano po? Kasi napakaganda. Sa portal pa lang ni IMG, may mga courses na libre po. Libre po para masubukan natin paano ba yung debt management. Paano ko mai-eliminate yung debt? Paano ko mai-increase yung cash flow? Marami pong mga courses, trainings na ibinibigay dito para tayo ay matuto. Kasi ang target po ng mission na ito ay himukin, i-guide. Ano po? Ang mga kahit na low income earner na mga family na Pilipino. Para po
sasabihin nila wala silang pag-asa kasi nga 'di ba, ang ating target ay kahit yung mga na-o-overlook ng financial industry ay ating mahikayat. Ganito ang kahalagahan ng pag-iipon, kahit maliit ay pwedeng mag-ipon, over the period of time kapag tapos ka na sa isang plan mo, pwede ka uling kumuha ng isa pa. 'Di ka po? Napaka-praktikal, napakasimple, at hindi naman mahirap intindihin at siguradong kailangan ng bawat isa sa atin. Ano po, ang mga ilan sa mga basic benefits nito, mas maganda kapag hindi siya nagagamit. May protection ka na, yung perang hinihuhulog mo nagiging savings. Diga po, protection, life insurance value in the event of kung ano mang mangyari. Life o kaya accidental. Tapos po kung hindi naman namamatay, maayos naman ang health, tapos tumanda, merong tatakbuhan, pampa-check up, o kung hindi man at nag-matured na ang policy, meron pong pwedeng sabihin na pwede bang yung certain percentage o tubo ng aking pera maging source of income ko sa aking retirement? Di ka po, nakakatuwa kasi hindi ka naaasa sa gobyerno, hindi ka napipila sa ayuda, at hindi ka rin aasa sa iyong pamilya na may mga kanya-kanya na ring pamilya. So, again, practical, simple, kailangan-kailangan. Ito po ay talagang by heart ay aking ginagawa ang pag-share kasi po ako mismo ay nakaranas ng ganito. Hindi po ito istorya o napag-aralan lang. Sa totoong buhay po, ako po ay mismong nakaranas nito. Nagkasakit ang aming ama, nagkasakit ang aming kapatid, ang aming nanay. Ito po ay hindi istorya lang ng kinuha ko sa libro o kaya sa nabasa sa Facebook. Ano po? Sa tunay na buhay. So, alam ko ang pakiramdam ng walang-wala na may papa-ospital. Alam ko ang pakiramdam ng taong hinihingan ng mga pamilyang nasa Pilipinas. Ako po ay isa ring provider. Di ka po? Alam ko rin ang pakiramdam ng ikaw ay nakapila sa ospital pero hindi ka makakuha ng private room kasi wala kang pera. Di ka po? So, ilan lang yan sa mga realities ng buhay. At hindi natin pwedeng sabihin na kalikasan na lamang ang huhusga kung kailan tayo mamamatay. Hindi po pwedeng ganyan. Kasi po, syempre, kahit sabihin natin hindi natin kailangan ng pera, pero sa pang-araw-araw nating buhay, ang pera po ang main factor sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagsakay sa mga jeep o kaya sa transport, di ka po, lahat, pambili ng pagkain, para makauwi, para makaligo, lahat eh. Di ba para pag may nangailangan sa family, sa Pilipinas, lahat ay involving pera. Hindi ka naman nagpapaalipin sa pera, pero pala, may paraan pala kung tama ang pagkakaintindi natin. Paano ba nagwo-work yung pera? Paano ba ito magwo-work ng pabor sa akin? So, isa po ito sa paraan kung paano ito makakatulong sa atin. Ano po? So, kung kayo po ay may mga tanong, kung itong video na ito ay napanood nyo o na-send sa inyo, pwede po kayong mag-message sa akin o doon sa nag-send sa inyo para mas personalize o personal o kung ano man ang kanyang kailangan, financial, saan ba gustong magsimula at papaano masisimulan. Ano po, maiga-guide po natin. So, syempre, ang laging panawagan ay kailan tayo magte-take ng action. Kasi lalo na, nalaman nating, aba, ako'y nahuli na pala. Pero bagamat huli, kailangan magsimula. Diga po, kumbaga magmi-makeup tayo, medyo mas malaki na kung medyo tayo ay nagkakagulang na, pero ganun pa man, kailangan natin pala lahat ito. Ano po, syempre ang tanong ay yung time. Wala tayong ibang kalaban dyan kundi yung panahon. Ano po, mas mauunawaan ang particular na ninyong kailangan at paano kayo makapagsisimula. Huwag pong mahiya na mag-message o tumawag po. Ano po, ang akin pong FB page ay Aspire to Inspire Families Through Financial Education. Meron po akong bio link, bio_Mary Ann Tukib. At ang Facebook, personal Facebook account ko po ay facebook.com/maryann.tukib. Ano po, pwede nyo rin po akong i-message sa Messenger. O kaya po, pwede nyo ako isend ng WhatsApp pag kayo ay narito sa Doha. Ano po, mga OFWs, or mag-send kayo ng email, mary040677@gmail.com. Tayo po ay makiisa sa ating campaign. Ano po, ito po ay pandaigdigang campaign, financial literacy campaign. 30 million Filipinos financially educated by the year 2030.
Ano po, kung kayo po ang mas nauna na nakaintindi nito, responsibility po natin na turuan at hikayatin ang ating pamilya. Ano po, ito po ay para sa atin. So thank you very much. Ako po ulit ay si Mary Ann Tukib. Magandang hapon and God bless.